Hello everyone! Sa mga oras na to, naghahanda po tayo, papunta po tayo ng Maripipi. Ang tinatawag nilang the Island of No Return. So makakabalik pa ba tayo? Of course, makakabalik pa tayo. Wag lang bumalik sa ex, ano? Naku, masama yun! Pangatlong beses ko na din talaga tong balik dito sa Maripipi. At hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako sa isla na to. At syempre, gusto kong ma-document ang mga pangyayaring ito at makita ang mga pagmumukha ng mga kasama ko. Hindi man ako natutuwa, pero wala akong choice. Charot! Sa totoo lang kasi, nung bata pa ako ay talagang gustong-gusto ko na mapuntahan ng Maripipi kasi tanaw na tanaw namin yan. Sa harap ng bahay namin ay talagang matatanaw mo ang Maripipi. Dati napapatanong ako, ano kayang meron sa Maripipi? Ano kayang klaseng pamumuhay ang meron sila? Ano kayang klaseng lugar ang nandoon sa kanila? So, sa mga oras na to, natatapakan ko na ang pinapangarap kong lugar. At naa-amaze ako kasi ang dati kong iniisip kung anong meron dito ay natatanaw ko na ngayon mismo. At naglalakad na ako sa lugar na dati napapatanong lang ako. Kaya wala akong ibang pasasalamatan kundi ang piyayo. Huy! Eto na nga, dito na kami sa pag-iistihan namin. Napakasaya, ang daming mangga. Siyempre, wala namang kwenta kung gagala kami tapos maglalakad kami papuntang Viga. Kaya eto, nakanakaw kami ng isang motorsiklo. Hindi namin alam kung sinong nagmamayari na eto. Baka kasalanan ba naman namin? Iniwan niya yung susi niya. Charot. Eto na nga. Napakaganda ng mga daan nila dito. Kasi yung iba, hindi talaga siya totally pa pure na pang national highway yung daan nila. Yung iba pang barangay highway. Kaya natutuwa ako kasi ramdam na ramdam ko dito yung talagang province ba na hindi pa masyadong na modernize. Wow, modernize! Anong spelling? Kaya eto, nag-enjoy na ako sa pagmamaneho kasi napakaganda ng mga tanawin. Natatanaw ko talaga yung future natin, be. Oy! Kaya eto na nga, dito na ako sa spring na sinasabi ko kanina pa, Ayan, sabi nga ni Tatay Jing, huwag daw akong maingay pag napunta ako dito. Pero ayan, panay ako ng tanong kay kuya, kaya itong tubig na tinakikita ninyo. Ito yung tubig na iniinuman nila. At hindi nila pwedeng liguan, hindi na pwedeng labhan, at saka hindi daw pwedeng maging maingay. Pero napakaingay ko sa mga oras na to. Hindi ko kasi kaya maging tahimik. Matamis-tamis din. Ang sarap niya kaya. So ito na nga sila nanay, give sila ng igib ng tubig para daw inumin nila sa bahay. So talagang promise, hindi dililadang o kung ano man. Napakasarap ng tubig nila dito. At habang iniinom ko ang tubig na yon, ayan po, may mga isda dyan. Malalaki pa. At habang umiigib ang mga batang ito, yung mga isda doon ay langoy lang ng langoy at hindi nila pwedeng pakialaman. At ito naman, ito yung pangatlong layer. Ayan, habang naglalabas sila nanay, may mga isda po dyan at hindi nila pwedeng pakialaman yan kasi nga po sagrado daw ang isda na yan. At ayan, normal na sa kanila na habang naglalabas sila may mga malalaking isda. Pasalamat lang talaga ang mga isda na to at napunta sila dito sa Viga kasi kung napunta pa sila doon sa Burabod, nako, nakinilaw ka na, di kaya nasugba. Pero bilib ako sa mga isda na to kasi kahit napakadaming sabon, hanggang ngayon, buhay pa rin sila, diba? Ito naman ang pangalawang layer ng spring. Ito yung pwede kang maligo. So dahil sa sobrang init ng panahon, nag-enjoy ako sa kakaligo ko dyan. Hindi po siya malalim. Mas malalim pa po yung pagtingin ko sa kanya. Ano daw? Tinang siya kayo. At the same time, while naligo mo dali, kaubang yung kaligo ang mga isda. Pero di siya, sila ka lang mo kasi mga anad na. Perting tugnawa, perting tinawa, perting hinduta sa mga isda. Ang anad na sila ba nga na ay nangaligo. While sila na ako dali. Dagko pa gano'n sila ng mga isda. Wait lang, napakita ako. Nara ang isda, dagko kaayong. Kaso, di mo sila pwede laptan. Grabe, hindot bugnaw. Mag-enjoy sad ka sa mga isda nga. Galangoy-langoy while nga naligo ka. Cute. Ngayon mo balik dara. Balik na po. Dara.